Purihin ang Diyos na banal at tagapagligtas, ang ating pong Panginoong Hesukristo. Ang ating pong Bible verse, Ezra, chapter 6, verse 19 hanggang 21. And the children of the captivity kept the Passover upon the 14th day of the first month. For the priests and the Levites were purified together, all of them were pure, and killed the Passover for all the children of the captivity, and for their brethren, the priests, and for themselves. Verse 21, And the children of Israel, which were come again out of captivity, and all such as had separated themselves unto them from the filthiness of the heathen of the land, to seek the Lord God of Israel, did it. Ating pong devotion, the value of sanctification. Sa loob po ng 70 years na binihag ng mga Babylonians ang mga Israelita, at sa mahabang panahon po na ito ay madami pong nabago sa kanila. Isa na po dito yung kanilang worship sa Diyos. Alam po nyo, nakakapag-worship naman po ang mga Israelita doon po sa lugar po ng Babylon, okay? Pero ito po ay para po alalahanin ang kanilang deliverance mula po sa kanilang pagkakaalipin sa Egypt. Pero ito po ay very seasonal, panaka-naka lamang yung kanilang pagsamba sa Panginoon. Hindi po nila maibigay ang kanilang buong atensyon, okay? Yung kanilang buong puso, yung kanilang buong kaluluwa sa pagsamba. Sapagkat palagi po silang nakakaranas ng mga kaguluhan mula po sa kanilang mga kaaway. Okay? Kaya minsan po, hindi po nila magawa na mag-worship ng may buong karampatang paggalang para sa Diyos. Okay? Hindi po nila maibigay yung tinatawag na solemnity na kanilang pagsamba sa Panginoon. Okay? Kaya po nung mapalaya po sila, okay, sa pagkakabihag po mula po sa Babylonian Empire at nakabalik, ang unang panuntunan po ng Diyos bago po sila maghandog ng pagsamba sa Kanya ay kailangan po muna silang purified. Okay? So term natin sa time na ginagamit sa bagong tipan ay sanctified. Okay? Kaya sabi diyan sa verse number 20, For the priests and the Levites were purified together, all of them were pure. In verse 21, ang sabi po sa verse 21, And the children of Israel, which were come again out of captivity, and all such as had separated themselves unto them from the filthiness of the heathen of the land. So, ito po ang unang-unang panuntunan po ng Diyos sa bayang Israel nung sila po ay mapalaya na at makabalik na. Okay? Ang una pong utos ng Diyos para po sa kanila bago po sila maghandog ng anumang paghahandog sa kanilang pagsamba, they must be pure or they must be sanctified. Okay? At sabi nga sa verse number 21, And all such as had separated themselves unto them from the filthiness of the heathen. So, kinakailangan po nilang humiwalay sa mga unbeliever na ito, sa mga hindi Kristiyanong ito, sa mga ginagawa nila ng mga practices, sa mga ginagawa ng mga kanila mga kaaway na hindi nila pwedeng gayahin. Sapagkat itong piniling bayan nga po ng Diyos ay special. They were unique people. They were peculiar people. Kaya po, yun ang unang-unang pamantayan ng Diyos sa bayan. Nung sila po ay gagawa na po ng pagsamba, paghahandog sa Panginoon, kailangan purified sila. Kailangan sanctified po sila. Okay? At hindi nila ine-entertain, hindi po nila binibigyan ng puwang ang kaaway na guluhin sila. Kaya hiwalay po sila dapat talaga sa ginagawa
Okay? Ng mga Babylonian people na ito. Sapagkat for how many years they were influenced, okay, ng mga Babylonians sa kanilang culture, ng kanilang practices, ng kanilang mindset, at talaga pong nabago yung takbo ng kanilang isip, yung takbo ng kanilang puso pagdating po sa pagsamba nila sa Diyos. Kaya po nahirapan sila, okay, na ibigay yung karampatang paggalang, pagsamba, yung solemnity, okay, yung sincerity ng kanilang puso sa pagsamba sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Diyos, okay, ay kailangan ay purified muna sila. Kailangan hiwalay sila. Sapagkat ang Diyos, alam naman po natin, God is always after holiness sa lahat ng ginagawa, especially ng bayang ito. Kaya sa araw-araw po ng ating pong lakad bilang mga mananampalataya sa mundong ito, tayo po ay napalilibutan, napaliligiran ng kasalanan. Bagamat malinaw po na tinuturo ng banal na kasulatan na ang sinumang kumilala at tinanggap si Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas by grace through faith, ang taong iyan ay nasa isang posisyon ng may kasiguruhan sa Panginoon. Sapagkat ibinilang na po siya sa bahagi ng pamilya ng Diyos. At hindi na po ito mababago pa. Permanente na po ito. Hanggang siya'y kunin ng Panginoon, ang kanyang kaluluwa ay tutungo doon po sa tinatawag na buhay na walang hanggan sa langit. Yung kanyang eternal destiny ay naayos na po ng Diyos sa pulong siya'y sumampalataya kay Kristo at tinanggap niya ang Panginoong Hesus sa kanyang puso. Okay? Kaya nga malinaw po sa Romans chapter 10 verse 13, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Subalit, araw-araw po sa buhay natin bilang mga mananampalataya, kailangan pa rin po natin ang tinatawag na cleansing o paglilinis. Most especially, yung pong ating inward man. Okay? Yung ating panloob na kalalagayan, yung ating buhay, yung panloob ng nating mga buhay bilang mga Kristiyano, yung inward man natin. Sapagkat yan po ang kinakailangan magkaroon ng improvement, magkaroon po ng growth, magkaroon po yan ng paglilinis palagi sa pamamagitan din po ng mga salita po ng Diyos. Para po para manatili po yung ating tinatawag na close relationship o close fellowship, yung ating spiritual intimacy sa Panginoon. Okay? Habang nadadagdagan ang ating pong spiritual intimacy sa Diyos, habang lumalalim ang ating fellowship sa Diyos, ay nababawasan naman po yung mga urges ng ating pong physical na katawan, yung laman, yung flesh, nababawasan po dapat yun. Habang tumataas yung level ng ating pong spiritual na ugnayan sa Diyos, yung fellowship natin sa Panginoon, yung relationship natin sa Diyos, bumababa naman daw po. Okay? Yung ating mga urges, okay, in our body sa sanlibutan ito. Ang sabi nga po ni J.C. Ryle, sanctification is that inward spiritual work which the Lord Jesus Christ works in a man by the Holy Ghost. When He calls him to be a true believer, He not only washes him from his sins in His own blood, but He also separates him from his natural love of sin and the world, puts a new principle in his heart, and makes him practically godly in his life. Okay? Kaya ang isang taong tumanggap kay Kristo, meron siyang kaligtasan, antimano po ay hindi na po siya makakaranas ng tinatawag na kapahamakan sa lugar po ng impyerno. Okay? He or she will be saved from the penalty of the punishment of hellfire, ika nga. Okay? Bilang anak ng Panginoon. Kaya po, ang kaligtasan po is a miracle of a moment, ika nga.
na pag tinanggap mo si Kristo, ay antimano po, ibibigay po ng Diyos. Yung pong kaligtasan na yun, by faith. Kung talagang sincero ang isang taong lumapit sa Kanya, tinanggap niya ang Panginoon, wala pong pagsalat, walang duda na ibibigay po ng Diyos yung kaloob na yon, na buhay na walang hanggan sa isang taong kumilala at tumanggap sa ating pong Panginoon. Okay? Kaya po yung sanctification po, ito po dapat ang goal natin in our lifetime as we grow in God's grace. Sapagkat project tayo ng Diyos. Okay? Siya po ang tatapos ng gawa or project na sinimulan po niya, okay, para po sa atin. Diba? Sabi ng Philippians chapter 1 verse 6, but He began a good work in you. Okay? Tatapusin daw po niya until the day of Christ. So, pag ang isang mananampalataya po, alam natin na bagamat ligtas na po siya, bagamat siya'y kumilala na kay Kristo, hindi maiwasan, by nature, nakakagawa tayo ng kasalanan. Okay? And God never tolerates sin. Sa isang banda naman, mayroon namang provision naman ng Diyos to deal that sin. Diba? In Hebrews chapter 12, bababasa po natin doon sa mga piling mga talata. Di po ba? So, lagi pong ganun ang ginagawa ng Diyos sa isang mananampalataya. Kaya, mapalad ang isang Kristiyano na tayo po ay tinawag sa kabanalan ng Panginoon para po ma-reflect natin yung kabanalan din ng Diyos habang tayo ay maglingkod o maglilingkod para po sa Kanya. Sabi nga po ng 2 Timothy chapter 2 verse 21, if a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified, and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Okay? So, pag tayo po ay isang sisidlan na malinis, purified, sanctified, okay, banal, ay magagamit po tayo ng Panginoon. Handa tayong gamitin ng Diyos para po sa Kanyang kapurihan. Our growth in sanctification expands our opportunities for usefulness for Christ. The value of sanctification. Tayo po'y manalangin. Ama, dakilang Diyos na maluwalhati, salamat po sa umagang ito. Ingatan niyo pong muli ang iyong salita sa puso namin. Bigyan mo kami ng biyayang mapahalagahan, Panginoon, ang kabanalan, ang sanctification na tinuturo ng iyong mga salita upang malinis kami palagi, Panginoon. Pinagpe-pray po namin para po kami ay magamit ninyo ng husto at maging blessing, Panginoon, sa iba. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan. Ito'y aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen.